church. Today we gathered to worship the Creator of heaven and earth, the one who gave us breath, life, and everything good. So let's give Him our best. Let's worship Him with an open heart, lifted heart, and thankful voices. God is here, amen, and He is always worthy of praise. Hey! Taas po natin ang ating mga kamay. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, yeah. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, yeah. Whoa, whoa. Everybody. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me, yeah. Oh, yes, Lord. Everybody. You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where moving in my life.
Mabuti ang Panginoon. Amen. 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 Mabuti po ba ang Panginoon? Yeah. Amen. Right now, kung mabuti ang Panginoon sa buhay mo, i-worship mo siya at itaas mo yung kamay sa Panginoon. Amen. Right now, yung pagtaas mo ng kamay, gusto kong sabihin sa'yo, yung pagtaas mo ng kamay mo sa Panginoon, ina-acknowledge mo na makapangyarihan siya sa buhay mo. Sinasabi mo sa Kanya sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong kamay na makapangyarihan siya. Sinasabi mo rin sa Kanya na siya lang ang dapat sambahin. Right now, huwag kang mahiya, itaas yung kamay mo kasi alam niya kung ano ang nasa puso mo. Amen. Hallelujah, Jesus. Come on, let's worship God. We worship your name, O Lord. Come on, church. Huwag kang mahiya. We worship your name, O God. Oh, hallelujah. Sinasamba ang ngalan mo. Come on. Sige. Sinasamba ang ngalan mo, Panginoon. Dinadakila ka, O Diyos. Napakabuti mo. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We invite you, Lord, in this place, oh God. We allow you to move in our life, Holy Spirit. Feel this, Lord. Come on, church. Oh, Yahweh. Purihin ka, Panginoon. Come on, church. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and sing it once again. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. Yes, God. You are awesome in this place, and Abba Father, you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Oh. Once again we'll sing. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place. Come on, sabihin mo sa Panginoon. You are awesome, Lord. You are awesome in this place. Abba Father, you are worthy of all praise.
worship your name, oh Lord. Oh, hallelujah. Come on, church. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Come on, church. You are awesome in this Come on, louder. Amen. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God.
arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Say, day and night, Night and day, let incense arise. day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Oh, from the Lord, from you are all things. then to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. You are worthy of it all. Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sabi mo sa Panginoon, and I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, everybody sing. I exalt thee, Lord. I exalt thee. I exalt thee. Once again, we will sing. Oh Lord, I exalt thee. Come on, church. And I exalt thee. Yes, God. We will, God. I exalt thee. I exalt thee. For the last time, we will sing. Oh Lord, I exalt thee, oh God. I exalt you, Lord. I exalt thee. Oh Lord, you worthy of it all. Come on, church. You are. Come on, sige, laksan mo. Sabihin mo sa Panginoon. Fall. You deserve the glory. For the last time, we will sing. You are worthy of it all. Hallelujah. Sabi mo sa Panginoon. Amen. And to you are all things. You deserve the glory. Thank you, God. Purihin ka, O Diyos Ama. You are worthy, God. Hallelujah. Worthy of it all, Lord. Thank you, Lord.
Come on, church. Let's worship God. This is your time. Give thanks to the Lord. Oh, hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Oh, our Father in heaven. Thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. Oh, glory is yours. Oh, praise is yours, Lord. Hallelujah. Lord, thank you sa kabutihan mo sa amin, Lord God. Salamat sa biyaya, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala na binubuhos mo sa isang buong linggo, Lord God. Lord, karapat dapat ka lang sambahin sa umagang ito, Panginoon. Karapat dapat ka lang bigyan ng pasasalamat, Lord, at pagsamba. Lord, lahat ng papuri, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng Kristyano magsabi na, Amen. Hallelujah. Thank you po, worship team, for that powerful worship. Hello, Life Giver fam. I am Alexandra Nicole Ponay, and I am here to share with you my life-giving story. I am often asked lately, hindi ka ba napapagod? Saan ka humuhugot ng lakas mo? Why do you do what you do today? Para kanino ka nagbibigay ng oras, lakas at yaman? Pero lingid po sa kaalaman ng nakararami. Ako po ay nag-iisang anak ng isang single mother. Di po kami mayaman, but I saw how hard my mother worked for me and how God provided for all our needs since I was a kid. And because of that, I was taught to give back to the Lord by serving Him through singing in a choir sa dati kong religion. Yes po, I was serving, but I know in my heart that I don't have a relationship with the Lord. It was in 2012 when I first experienced the genuine love of God through the launching of History Makers U-Belt. I brought two of my closest friends with me, one of whom was Coach Ken, and together we continued our journey at Life Giver Central, where we encountered the Lord in 2013. Years later, due to some family problems and issues, I got disconnected from the church. In short, nag-backslide. After that, while away from the church, I indulged myself with vices. Inom, party, occasionally drinking and smoking, trying to find genuine friendships anywhere, in the wrong places. And the worst was when I got myself into a relationship that I knew I was not supposed to have. For 6 years, I lived the way I wanted to. Started businesses that bloom for a while but eventually fall. And then one day, God humbled me by removing the person whom I considered my world, my everything. After that po, I was lost. I tried everything to ease the pain, but it just won't stop. Then I was led to message my close friend. I admitted everything to him and tell him, brother, gusto kong bumalik sa church. Kahit normal na attendee lang muna. God gave me the courage to start all over again. Umattend ulit ako ng online services. And in September 2024, it was Metro's first Family Sunday.
I finally stepped in again here at Life Giver Church. I can clearly recall my pastor saying this word. Huwag kang mag-focus sa mga problema at negative na nangyayari sa buhay mo. Mag-focus ka sa purpose, bakit yon inallow ni Lord na mangyari sa'yo. Right there and then, I surrendered my life to the Lord again. But this time, talagang all in. Kasama na doon ang pagbibigay ng tithes, offering, and to seed sa mga tao in any way whenever the Lord prompted me to. Growing up, my mom would always tell me the importance of giving back my 10% to the Lord. But I didn't take it seriously and saw it as a burden back then. Now, giving my tithes and offerings has become more than just a routine. It became a conscious act of faith and opportunity to participate in God's provision. It is a constant reminder for me that everything is a gift from the Lord and that giving back is a privilege. Sineryoso ko po talaga ang pagbabalik sa Panginoon. Alam niyo po, di lang yung connection ko sa Panginoon ang na-restore. Pati po si Mama nakabalik na rin sa church. Nakapag-life retreat and graduate ng VLC with my cousin. I also found friends who greatly influenced me to be more like Christ, to excel in the ministry and to share the gospel. Sabi ko po noon, di ko na-deserve mag-serve pa kay Lord. Pero pag na-encounter mo pala yung sobra-sobrang grace niya, wala kang ibang magiging response but to answer His call and give whatever you can to Him. Now po, I am part of One Corp Life Group under Life Giver Metro Zone 1 Overflow, serving the Lord through Life Giver Worship and Touch Campus. Currently po, I am enrolled sa Puso Basic Counseling and just last month, I graduated from the School of Discipleship Foundations class. All praises to God. Church, what we value most reveals what we are connected to. Giving our time, talent, and treasures to the Lord is not just a transaction, but a declaration of trust and act of surrender. Katulad din ba kita? Feeling mo na wala ka kay Lord? This is a reminder na kahit ano pa ang nakaraan mo, God's grace is sufficient for you and kayang-kaya kang tanggapin ni Lord basta bumalik ka with a willing and repentant heart. Again po, I am Alexandra Nicole Ponay and I am a life giver. Church, let's give. Good day, Life Giver family! Ayan, sige nga po, pwede mo bang batiin yung katabi mo, sabihin mo magandang umaga. Yung nasa likod mo, sabihin mo, it's nice to see you today. Yes, and grabe Life Giver family, August na! Grabe na ang bilis-bilis ng panahon, diba? Parang kakasimula lang ng taon, tapos biglang 1 month na lang, per months na ulit, Kuya Janjo. Oo nga eh, parang minsan di na natin namamalayan yung araw kasi napakabilis, no? Sa dami rin natin pinagdadaanan such as work, school, adulting, ministry, at ang daming happening sa ating buhay, hindi natin namamalayan yung buhay, tama po ba? Yes, but even if life gets overwhelming or unpredictable, isa lang talaga ang masasabi natin, God is faithful through it all. And I agree to that. No, nasan ka man ngayon sa parte ng iyong buhay, whether you are at the mountaintop or going through some difficulties, God is with you and He's not done working in your life. Amen! And the fact na nandito po tayo ngayon, no August na, nakailang buwan na tayo sa taong 2025, nandito ka, nagpupuri sa Panginoon kasama ang Life Giver family, that's already a proof that God is still moving at siya po ay tinatawag ka pa rin and He is still pouring out something new. Amen to that. So today, let's open our hearts, no, and be expectant. And of course, be updated dahil may mga exciting Life Giver events tayong aabangan. Yes! Sila dito gusto ng mga Life Giver events. Taas ang kamay! Amen! Ayan, unang-una na nga po sa ating announcement ay para sa lahat ng nag-sign up sa ating School of Ministry Batch 4. Kung nag-sign up yung katabi mo, di ba, gustong matutong mag-worship, ayan, sa production, anywhere,
Right after po our 1 p.m. service today, we will be having our plug-in session sa ating 7th floor. Kaya kung nag-sign up ka, we hope to see you later. And this is a perfect way po para ma-meet mo na yung coordinator ng ministry kung saan ka nag-sign up. Pati yung iba mong makakasama sa ministry. And this is a time to be oriented for your SOM journey. So don't miss it. And all for your calendars po, here's the workshop schedule, August 10, 17, 24, and 31. So every Saturday po yan. So get ready to grow and be equipped. Yes, tama po. And next, if you're praying for healing, di ba? Breakthrough and deeper intimacy and relationship with God. No, ito na yung time nyo dahil yung ating life retreat batch 47 is happening on September 4 to 6. Yan, mark your calendars. And that is for only 1,300 and experience 3 days of encounter, restoration, and freedom. Marami na po kaming nakita mga buhay na nanitransform dito at naniniwala kami na ikaw na yung next. Sabihin mo nga sa katabi mo kung hindi pa siya nagla-life retreat, ikaw na yung next. Yan, sabihin mo nga. Sige, 1, 2, 3. Ikaw na yung next. Yes, and Life Giver family, grabe, ready na ba kayo? Because the Calm Concert is happening on October 25! Wow! Yan, in the morning po na October 25 hanggang sa hapon, 10 a.m. to 5 p.m., we will have our worship conference. Ito po ay isang full day of sessions, teachings, and creative workshops for only 700 pesos. San ka pa? Diba? And sa gabi naman po, no, sama-sama tayo for our worship night and EP launch for only 500 pesos. Pero, Kuya Janjo, kung gusto po ninyo na both experience, you can get the combo ticket for 1,000 pesos only. Grabe ang mura. And sabihin mo nga dyan sa katabi mo, attend naman tayo. Attend naman tayo. Attend naman tayo sa October 25. Yan, and last but definitely not the least, calling all the coaches, leaders, mentors, no, at potential mentors, no. Ito na po ang ating pinakahintay na Leaders Camp entitled Undivided, no, happening on September 24 and 26, no. This camp is designed to equip, empower, and refresh you. This is perfect time for you to unplug, receive, and grow together with your co-leaders. And for only 5,500 po, inclusive of transportation, yan, pati food, lodging, and materials, no? Kasama na po dyan. Pero wait, alam mo ba, Tihana, there's more. Kung mag-register kayo ngayon hanggang August 20, meron po tayong early bird discount at makukuha nyo lang siya for only 4,800, no? Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-file na ng leave, mag-ipon na kayo, and naniniwala po kami na grabe yung gagawin ni Lord sa mga leaders sa camp na ito. Yes, we believe. And also, no, to clarify lang po, if you register today, kailangan po nating mabayaran yung 4,800 until August 20. Hindi po siya pwedeng lumagpas. No? So that's for our early bird promo. And that's it for our announcements today. Sana po, hindi lang kayo nakatingin sa maganda at gwapo naming mukha. Sana na-note ninyo, di ba, ang ating mga announcements kasi ang dami-dami natin gagawin. And again, Life Giver family, thank you po for staying involved and for being faithful. And now, let's prepare our hearts for the word. Excited na ba kayo? And kung excited na kayo, let's all give our warm Life Giver clap for our speaker for today, Coach Dexter Balatbat. Hello, good morning. Yes, good morning po sa lahat. Parang walang energy, good morning. Yan, para namang di tayo nag-breakfast. No? Congratulations, no? Nakaka-bless yung testimony ni Sister kanina, no? Talagang kailangan full trust tayo kay Lord. Amen? So, good morning sa lahat ulit at sa online natin. Good morning po. So, this morning, I was assigned again to give the word, no? So, I pray na lahat po tayo ay mabless. Amen? Bago po tayo mag-start, may papakita lang akong short film clip, no? So, sige po, pakita po natin. Saglit lang po ito. Come with me. There's a place I go when I want to be alone. There's a new world coming.
How did you? Air. It's my peculiarity. If I show you the rest, you have to promise not to run away. There's a brand new morning, rising clear and sweet and free. Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you. He's invisible. Of course. We're what's known in common parlance as peculiar. Claire, why aren't you eating? She's embarrassed in front of Jake. Don't be. There's a new world coming. Because our abilities don't fit in the outside world. We live in places like this, There's a new world coming. where no one can find us. Jake, come and play. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. But I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. There's a new world coming. Stretch tayo. Sige po. Good morning. Sabihin mo sa 5 tao, good morning. Yan. Good morning. Yan. Sige. Yan. Makakaupo na po tayo. Ang ganda po ng movie, no? What is unique po about this movie, no? Yung napansin niyo sa mga character na pinakita, bawat isa meron silang ability or special gift na distinguish sa kanila, di ba? Which characterize their individuality, or nature nila, no? Yung ability na yun ay may kanya-kanyang gamit or purpose. No? Tandaan po natin yung salitang purpose kasi yan po ang pag-aaralan natin. Ang maganda po, yung ability nilang yun, pag ginamit nila in unity, ang powerful po niya. No, ang resulta niya very powerful. And as a Christian, no, we are like that, no. May character or special nature po tayo, tama po ba? No, hindi tayo pare-pareho, di ba? Nakakaiba sa lahat. No? And combining them together with one purpose, napapaano po yung pasensya na kayo ha. Kulang sa almusal. Combining them together with one purpose, powerful po siya. Amen po ba? Ika nga, bagamat iisang ating Diyos, pero di po tayo pare-pareho. No? Saan po tayo hindi nagkakapare-pareho? Sa ating choice of purpose. Yan. Lalo na kung paano niya tayo magagamit patungkol sa kaharian niya. Tama po ba? So speaking of purpose, ano po ba talaga ang purpose natin as a Christian? No? Tanungin ko nga kayo, no? Para naman may audience participation. Wala pong maling sagot, no? Janjo, ikaw na mauna. Ano sa tingin mong purpose natin? Spread the word. Tama. O, sino pa? Pastor Ray. Ano tingin mong purpose natin? Yan, tama. Sister Nenet. Ano sa tingin mong purpose natin? Yan, amen. No? Pero, ano nga ba talaga ang purpose natin? No? Let's look at the Bible. No? Sabi sa Matthew 28, verse 18 to 20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Yun pala ang purpose natin. Unang-una, ano sabi? Make disciple. Pangalawa, no? Teach them to obey everything I have commanded you. Yun pala ang purpose natin. Since alam na natin ang purpose natin, biblically, yan po ang pag-uusapan nating umaga. Kaya lang, sa ibang anggulo po tayo. No? Parang pelikula, pag sinushooting, di ba?
Iba-iba ang kamerang ginagamit. Tulad sa atin, nakita nyo, ang daming camera. Pero hindi sabay-sabay ino-on yan. May kanya-kanya sasabihin ni Direk, on, camera 1, on, camera 2. Ganon din po natin pag-aaralan ng salita ngayon. Kumbaga, focus tayo sa ibang angulo naman about purpose. Pero within the context pa din ni Lord na gustong i-convey ng writer. No? Hindi yung gusto nating madinig, marorong teaching po tayo diyan. Kasi yan po ang teaching sa Kainos Bible School ni Bishop. So ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay pinamagatang A Life of Peculiar Purpose. Yan. Familiar po kayo sa salitang peculiar? Yan, maraming nakaka-yes, no? Sige, bago tayo mag-start, let's pray po muna. Let's bow down our head. Father, thank you for this morning, Lord God. Tunay po kayong buhay na Diyos, Lord God, na nagbibigay sa amin ng patnubay, Lord God. Father, this morning we ask your grace and mercy. Muli, we ask forgiveness as we forgive those who sin against us. Father, anoint us all. Naway inyong salita aming maintindihan at maipamuhay, Lord God. Holy Spirit, Father God, be magnified in Jesus' name. Amen and amen. Why peculiar, no? Why? Kasi peculiar, wala. Pinalalim ko lang para mukhang intellectual. Kasi tatayo tayo rito. Nakakaya naman, lalo nakaras. Si Teacher Dayan, si Coach Dayan na nag-preach. Alam niyo naman yan, English teacher ko yan. Kaya kailangan gagamit tayo ng mga bukabularyong kakaiba, no? Para naman madagdagan tayo ng bukabulary. Why peculiar, no? Ano bang ibig sabihin ng peculiar? Simple lang po. Peculiar is synonym of special, no? Kapareho lang siya ng special. Ika nga sa siopaw, meron kang pula. No? Sino nakakaalala nun? Yung may kompleto yun, may asado yan, may bola-bola at may itlog na maalat. Yun po yun, special ka. Or unique, tulad nung kanina sa pelikula, kakaiba. Diba? Meron kang karakter na kakaiba. Yun po isang meaning niya. As an adjective naman, sinasabi niya na ito ay, ang unique, ang peculiar po ay may mataas na antas or level. No? Ika nga, kung sa trabaho, pang ano ka, extra mile ka, or sa pag-aaral naman, ikaw yung pang summa cum laude. No? Andun yung level mo mataas. Kaya nga, why a life of peculiar purpose? No, hindi lang ito ibig sabihin na weird kang tao or ibang klase ka. No? Ang meaning ay, itong buhay na to, hindi aksidente, may kakaibang dahilan. Yan, amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. No? Hindi lang unique, kundi Diyos mismo ang nagbigay ng purpose. Yan. Nakuha po ba? Nakuha po ba? Amen. So our text will be coming from the book of 2 Timothy, chapter 2, verse 20 to 21. No? To give you a background, this is a second letter written by Apostle Paul to Timothy while in prison in Rome. Ito rin yung time na bago siya pugutan ng ulo, no? Bago siya mamatay, no? Bago siya pugutan ng ulo ng isang emperor na baliw na tinatawag natin sa pangalang Nero, no? Emperor of Rome during that time. No? Itong si Nero, ang ginawa niya, nag-trip lang siya, sinunog niya ang Rome. At ang pinili niyang pagbintangan, imbis na siya, para hindi siya masisi, tinuro niya mga Christians. Kaya ganun ka-dangerous ang life ng Christian noon. Compare ngayon, napakadali, sabihin mo, Christian ako, di ba? Wala namang papatay sa'yo. Noon, pag sinabi mong Christian ka, nagpabaptize ka sa panahon ni na Paul, death sentence na yun. Bakit? Kasi papatayin ka eh. Gagawin ka nilang sa arena, papapatay ka nila sa gladiator, isasacrifice ka nila sa mga lion, at the same time, gagawin ka nilang kandila. Alam mo yon, yung sa poste ng sa Rome, sa kalye, itatali mga Christians, bubuhusan ng langis, buhay sila, at sisindihan ng buhay. Ganon ka-dangerous ang buhay ng Kristiyano. Ngayon, sabihin mong Kristiyano, napakadali, di ba? Christian ako, pero, di ba, wala namang papatay sa'yo, pero noon, iba. So, ganon katindi ang pinagdadaanan ng mga disciples noon, mga apostles. Kaya Paul is advising Timothy how to be a good servant of God during that time. No? Dahil bakit? Rampant ang false teaching at immorality among fellow believers. No, bakit nag-aarampat ng false teaching saka immoral? Kasi yung mga Christian doon uma-adapt para hindi sila mapatay. Yung ibang Christian uma-adapt sa sitwasyon sa
sa Rome para lang hindi sila ma-persecute. At higit sa lahat, no, because Timothy is a young disciple of Paul. Batang-bata ito. At alam naman natin, pag bata, anong meron siya? Mapusok. No? Mapusok ang damdamin. Madali-madala sa emosyon at sitwasyon. Gusto, debate, gusto, away. Di ba? Ganyan ang mga kabataan. Tama po ba? Ang adrenaline, napakataas. Ika nga, marupok dahil kulang sa maturity. No? So, ina-advisean siya ni Pablo si Timothy. So, he wants him to set a good example para mawin ang mga tao. Kasi diyan masusubok ang pagkatao ng isang Kristiyano. Di ba? Ano bang lalabas sa'yo na karakter pag napapasok ka sa problema? No? Lalabas ba ang maling Kristiyano o tamang Kristiyano pag ikaw nasa isang sitwasyon na mabigat? No? Ano ba lalabas sa iyong karakter? Tama ba o mali? Yan. Ganun, ganun ang mga sitwasyon na unbeliever parang ganun po ang sitwasyon ng mga panahon na yun. Kaya, ina-advise ni Pablo, si Timothy, kung ano ang tamang gawin. So, please allow me to read 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. Sabi ganyan, in a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common purpose. Verse 21, those who cleanse themselves from the latter will be made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. No, makikita natin sa text, pinapakita rito sa text na mayroong 3 tanong, no, regarding our purpose. At yun ang pinapakita ni Pablo kay Timothy na siyang magiging points po natin. Maikli lang po ito. In 15 minutes, tapos na po tayo. Alam kong uwi na tayo. No? First question, ano ba ang purpose mo? Peculiar or ordinary? Yan. Special ba? Unique ba? Mataas ba ang antas or ang level o ordinaryo lang? Yan. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 20, in a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use. No? Sa bahay daw may articles o gamit, hindi pa in-specify kung ano yun, nagawa sa gold and silver, at meron ding wood and clay. Ano kayang articles itong gamit na to o gamit na ito? Tignan po natin sa Pinoy version, no? Sa Jejemon version, ika nga ang paborito natin. Sabi sa verse 20, sa isang malaking bahay, may iba't ibang klase ng plato at tasa. Yun, in-specify na niya. Yung iba gawa sa silver at gold, yung iba naman gawa sa kahoy at putik. Merong mga ginagamit sa espesyal na okasyon, meron naman pang araw-araw. Ayan, malinaw na po, malinaw po. No, ang articles pala binabanggit ay plato at tasa. Sabi nga, yung large house is represented by 2 things, the church and the kingdom of God. At yung articles or vessels refer to people. Ikaw at ako na nasa church. Yan. Yung gawa sa gold at silver ay for honorable purposes. At yung sa wood at clay ay for common purpose naman. Ang tanong, ano ka doon? Yan. Made of gold and silver ka ba? O wood and clay? No? Pakita mo nga sa picture yung yan. Nakita nyo, nung panahon ng mga Hudyo, yan ang gamit nila kasi wala pang glass eh. So usually yan gamit nila. Pag mga okasyon nila, kunyari, festivities nila, festival, or may ikakasal, yan ang gamit nila. Pero yung pang araw-araw, kahoy lang po or gawa sa clay. So yan, ito pang special, ito pang araw-araw. Yan. So diyan kinukumpara ni Pablo ang mga Kristiyano, no? Naalala ko nung bata ako, pag mayroong handaan sa amin or piyesta o birthday, naalala ko yung nakadisplay na sa cabinet ng nanay ko, binababa yun. Di ba? Mga nanay, tama po ba? Di ba? Saka lang lalabas yun, saka ko lang mahahawakan yun pag may okasyon. So, ganun din siya, no? Ano bang klase tayo? No, ano ba tayo?
special or pang-ordinary lang? Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, anak, may mga gamit sa bahay na gawa sa ginto at pilak na ginagamit for special occasion. At gawa naman din sa kahoy at putik na pang-araw-araw na okasyon. No? Sabi nga dito niya, hinilantulad ang buhay ng isang Kristiyano. No? Sabi ko nga kanina, pang-special use ka ba? Or ordinary lang? Ano ka doon? Gawa sa gold and silver o gawa sa wood and clay? Particular na sa purpose mo bilang isang Kristiyano. No? Malino naman sa atin kung anong purpose natin sa buhay, di ba? Malinaw po ba talaga? Tama po ba? No, alam na natin ang purpose na sa tingin mo. Ano ba ang purpose mo talaga, no? Magsimba lang ba? Magsimba lang ba? Attendee lang ba? Okay na ba 'yon? No? Tagapakinig lang ba? Okay na ba 'yon? No? Sa bagay, mas maganda, walang hassle, di ba? Walang pressure. Di tulad namin dito ang tumatayo, ang laki ng pressure. Si Janjo, kinakabahan, first time mag-host, di ba? Pag kumakanta ka rito, ako, subukan kumanta rito, hindi ko na inulit. Wala pala akong talent, pinilit lang. Di ba? Yung pressure andun eh. No? Lalo na kung sa pagbibigay, total, nagbibigay naman ako ng tithes at offering, alam na ni Lord yun. No? Or matindi, talagang hindi ka naman nagbibigay ng sa Panginoon dahil sa panghihinayang. Pero kapatid, ginagawa mo ba talaga ang purpose mo kung sinasabi mong Kristiyano ka? Come sige nga. Ginagawa pa talaga natin, no? Kasi nakakalungkot, maraming Kristiyano. Pero hindi ko naman nilalahat po, no? Alam nila ang purpose nila sa buhay, pero sa Diyos, they deliberately don't do it. No, alam nila yung purpose nila para kay Lord, pero hindi nila ginagawa. No? Ano, what are they doing? They are committing the sin of omission. Ano ba tong sin of omission na to? Ito ay kasalanan kung saan alam mo at naiintindihan mo ang salita ng Diyos, pero deliberately, hindi mo ginagawa. Tingin ko, wala dito niyan. Amen po ba? Yun, ang lakas ng amen. Salamat, Lord. No, simplihan na lang natin. Sabi sa Book of Joshua, meditate on this day and night. Hindi mo nga binubuksan yung Bible mo eh. Diba? Inaalikabukan na ron. No? Meron akong nadinig na Christian song na I don't like Dusty Bible. Parang gano'n eh. Nadidinig ko bagong kanta. Sabi ko, ang ganda eh. Mga bata ang kumakanta eh. No, kasi talaga namang yung Bible mo, hindi mo binabasa, pero Kristiyano ka. Eh, paano ka magiging Kristiyano? Paano mo gagawin yung purpose mo kung hindi ka nagbabasa ng Biblia mo? No? Hindi ka nagdi-devotion. No? Hindi naman para sa amin yun eh. Para sa iyo yun. Kaya sinasabi ni Lord, basahin mo yun. No? Kaya lang marami pa rin ang di gumagawa. Kasi maraming dahilan, no? No, ito dahilan ko rin 'to nung araw. Ano 'yan? Busy sa work. Taas nga ang kamay, mga busy sa work. 'Di ba? Yan parati yan, busy. Pasensya na, Brad, busy. Pag pwede ako, yung in-invite mo, pag pwede ako, pupunta ako. 'Di ba? Busy sa business. No, busy sa family. Nasa bakasyon. Ko sarap. Busy sa kaka-games online. Yun, no? Napupuyat kaka-online. Pero hindi nagbabasa ng Bible. Wow. Ito ang nakakatawa, no? Nagpaliga kami nun. Nagulat ako, ang daming lalaking basta basketball eh, no? Real talk lang po, no? Nagpaliga kami, ang requirement, kailangan magsisimba atin ng Nagulat ako, dumami umaatin ng Bible study saka nagsisimba dahil sa basketball eh. Diba? Gabi pag ginagawa yung basketball, pupunta pa rin. Kahit gabi. Kaya sabi ko, iba pala epekto ng basketball. Mas matindi pa kaysa sa Bible, di ba? Di ba? Kung gaano ka ka-passionate mag-basketball o kaya mag-ride ng motor mo, di ba? Dapat ganun ka rin ka-passionate sa Bible. Sa paggawa mo ng purpose kay Lord. Di ba? Real talk lang po, mga guys. I-specify ko na, mga guys. Di ba? Kanina nga lang, pinag-uusapan ng motor, napatingin ako eh. Di ba? Kaya tandaan natin, ang demonyo po is deceitful. Gagamitin niya ang carnality or tawag ng laman to deceive us.
No, hindi siya magpapakita literal sa'yo na demonyo. No. Bagos ipe-present niya ang sarili ng isang magandang bagay para pagpalit mo sa Diyos. No? Passion mo ba ang basketball? Alright, okay yan. Diyan ka niya titirahin. Di ba? Trabaho, focus mo, diyan ka niya gagapangin. Di ba? Pamilya ba focus mo, diyan ka niya i-deceive. Sabi nga ng mundo, magsikap ka at magpayaman para maging masaya ka at successful. Pero ang sabi ni Kristo, kabaliktaran eh. Sabi niya, Matthew chapter 6 verse 19 to 20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Amen po ba? Kabaliktaran, di ba? Pero tayo, doon tayo nagpo-focus. Hindi ko naman sinasabing masama yun. Kaya lang, ang sinasabi ko, huwag tayong mawala sa focus natin, sa purpose natin kay Lord. Diba? Kaya nga nakakalungkot eh. Ang dami ko pong nakita, no? Na yung dating special sa paggawa niya ng purpose niya kay Lord, nung single pa siya, no? Pero very excellent ito. Very active sa gawain ng Diyos nung single siya. Pero nung nagkaasawa, naging ordinary na lang. No? Lalo na po nung nagkaanak, nawala na ng time kay Lord. Nag-focus na sa pag-build ng family. No? Yung dating walang trabaho, active na active. Kay Lord, doing His purpose. Pero nung nagkatrabaho, nawala din kay Lord. Grabe. Nung nagka-problema sa asawa o anak, nawala kay Lord. Nagka-problema sa negosyo, nawala na rin kay Lord. Pero nung meron naman pinayaman ni Lord, ayun, nawala din dahil puro bakasyon at negosyo ang focus. Nakakalungkot. Sabi ko hindi naman masama yun. Ang sinasabi ko lang, wag natin alisin ang special purpose natin kay Lord. Di ba? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi, malungkot o masaya tayo, mayaman o kahit taghirap, wag tayong mawawala sa focus. No? Tandaan natin, good or bad, God allow it to happen because He has a good and perfect reason. No? Walang pangit na sitwasyon kay Lord. Parating good ang resulta. Di ba? Pangit man ang sitwasyon, gaya ni Kristo, bad yung namatay siya sa krus, di ba? Bad yun. Pero good naman ang resulta dahil nagkaroon tayo ng kaligtasan. Di ba? God allowed to happen to His own Son kahit alam niyang sobrang sakit nun. No, sarili niyang anak. What more tayo, hindi tayo makaka-escape dun. Mapapansin niyo, ang daming dilubyo darating sa atin. Pero, ang importante, yung focus natin sa purpose natin, huwag tayong mawawala. Amen? Sabi nga, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, obey God even if it hurts us or it costs us so much. No? Naalala ko yung kaibigan kong pastor, no? Pasyente ko to, no? I met him 18 years ago. First time ko siyang makilala. Pag nakita mo tong pastor na to, ang ganda ng tindig, talagang matikas. Nung nagkwekwentuhan na kami, nagulat ako, nagdadialysis pala siya. So, nung time na yon, ano pala siya, member pa lang siya, nag-aspire siya maging leader. Tapos ako naman, wala pa. Talagang, lang ako dito, member lang talaga. So, nagkwekwentuhan kami, yung passion niya, gusto niya maging As time goes by, lumago siya sa ministry. Bawat kikita ko sa kanya, pating kwentuhan kami about sa ministry. Hanggang sa naging pastor na siya. Una, naging leader. Tapos naging pastor. Hanggang sa huli, naging board of directors. Isa na siya sa board member. So, yung huling kita namin, that was January last year, nagulat ako, kasi nung pandemya, nawala siya sa akin siguro mga 5 days. Nung nagkita uli kami, last December, nagulat ako, naka-wheelchair na siya. Tapos, ang payat na niya, ang liit na niya. Kasi yung epekto ng dialysis. So, biro mo 18 years, ang tagal na niya nagdadialysis. At ang nagulat ako, nung nagkwentuhan kami, sabi niya, Doc, I'm in the prophetic ministry. Prophetic naman daw ang at gustong-gusto niyang
lumalim siya rito, nagkakaroon daw siya ng holy inggit sa mga kasama niya dahil ang lalalim niya at he wants more. No, sa estado niya, he wants more. Di ba, kung ikaw sa estado mo nun, hindi ko na isiping magsilbi pa kay Lord, di ba? Pero sabi niya, I want more. Sabi niya, pag-pray mo ko na lalong lumalim pa to at humaba pa ang buhay ko. Pero sadly, noong January, he passed away, no? Hindi naman akong dahilan, no? Hindi ko pinag-pray na mamatay, ano? Sabi ko, humaba ang buhay. Kaya lang yun ang will ni Lord, eh. Wala tayong magagawa. Kaya sabi ko, I was sad, no? Pero alam mo, ang nakakatuwa, yung huling kita ko sa kanya, talagang ang nipis na niya, naka-wheelchair, nagdadialysis, pero yung passion niya kay Lord, andun pa rin. Diba? Dapat ganun tayo, no? Yung kahit anong tindi ng problema mo, yung purpose mo kay Lord, hindi nawawala. Lalo mong ginagawa, lalong lumalalim dahil kasi lalo mong nakikita ang galaw ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga tayo may mga testimony. Di ba? Bakit tayo may testimony sa buhay? Kasi nagpatuloy tayo kay Lord eh. At na-overcome natin yun through Christ. So yun ang sinasabi ng writer ni Pablo kay Timothy, huwag kang susuko. Ang bigat ng problema sa paligid, huwag kang susuko. Tuloy lang. No? May problema ka sa sarili mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo. Don't let that interfere your purpose kay Lord. No? Yung passion mo, sige, mag-basketball ka, pero don't let that interfere. No? Mag-rise ka, sige, pero wag mong hayaang gamitin niya para mawala ka kay Lord. At hindi magandang dahilan yun. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi nga yan, do not sacrifice something to God that does not hurt us. No? Naalala ko yung turo ni Coach Dayan last week. Sino yun? Si Knocknex? Knocknex ba? Anong pangalan no? Sabi ni Janjo, Knocknex daw. Dok, ikaw pala yun eh. Ano yun? Anong pangalan Dayan? Noksek? Oh, Nokseng, no? Si Nokseng, di ba? Pinapatay yung pamilya niya, sumuko ba siya? Hindi, di ba? Dapat ganun din tayo. Let us not waver sa faith natin. Lalo na yung purpose natin kay Lord. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tandaan natin, pag wala ng sakit ang paggawa mo sa Diyos, tsak, ordinaryo na lang siya. No? Pag walang sakit, ordinaryo na lang yan. Ika nga, yung prayer kanina, nung nagsisimula kami rito, yung familiarity. Di ba parang normal na sa'yo ang kumanta, normal na sa'yo mag-preach, normal na sa'yo magdasal. Hindi dapat ganun. Dapat talagang ang puso mo talagang very passionate pa rin. Hindi nagwe-waver, hindi nagbabago. No? Okay, kasi talagang iba pag merong extra special effort. Although madali rin talaga pag yung easy-easy lang, di ba? Petik-petiks ka lang, no? Ano ba yung term na yun? Petiks-petiks, di ba? Chill ka lang. Pero anong ma-achieve mo ron? Ordinary rin. Kailangan talagang, pag kay Lord, fight tayo. Di ba, Pastor Ray? Fight tayo. Di ba? Kasi patay kung patay, ika nga. Kaya nga mga apostol, patay kung patay. Yun ang labanan. Kaya nung pag sinabi mo Christian ako, death sentence yun. Ngayon talaga medyo madali pang may fallback ka eh. Ang ganda ng teaching nun, di ba? May fallback ka eh. May babalikan ka eh. Huwag mo nang balikan, sunugin mo na. Sunugin mo na yung source ng pagiging backslider mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, dapat extra mile ang service natin kay Lord. Kasi mas matindi ang extra mile na service niya sa atin. Di ba? It cost His life. At pagka-Diyos niya, maligtas lang tayo. Di ba? Si Kristo, binigay ang buhay. Binigay yung pagka-Diyos para lang magkaroon tayo ng kaligtasan. Tapos tayo, gusto natin, ordinary lang. Upo-upo lang tayo. Brad, sis, meron kang purpose. Gamitin mo pong special. Amen? No, para pagdating natin sa langit, sasabihin ni Kristo, well done, my good and faithful servant. Enjoy what I have prepared for you in paradise. No? Hindi, pasensya na anak, well done ka ngayon. My servant, dahil impyerno ang punta mo. Kasi tuluyan ka na nag-backslide.
No? Well done ka na, anak. Tostado ka sa impyerno. Huwag naman ganun, di ba? Kailangan, well done, my good and faithful servant. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Bigla ko lang naalala. Di ba yung kulugo, alam niyo yun, yung kulugo? Warts ba yan? Di ba, andyan yan sa balat? Hindi naman, wala naman sintomas yan. Kaya lang ang pangit tignan, di ba? Andyan lang. Walang epekto sa katawan mo. Kaya pinababayaan mo lang. Pero parang Kristiyano din, di ba? Pag wala kang purpose, o wala kang silbi, wala kang ginagawa, para ka lang kulugo sa katawan. Gusto mo ba tawagin kulugong Christian? Di ba? Kaya pag nakakita ka ng Christian na kulug, na petik-petik, sasabihin mo, kulugo ka ba? Di ba? Kaya matidescribe mo, di ba? Di ba, Pastor Ray, kulugo? Sa kanya ko nakuha yun eh. Di ba, tama nga naman eh, no? Logical eh. Ang kuluguan dyan lang, words, di mo nga napapansin eh. Ang hirap pa yun, susunugin. Diba? Pero andyan lang siya, walang namang epekto sa'yo, pero nakaka-disturb siya, diba? Parang, what's the sense of life kung wala ka namang purpose? Diba? To end this point, sabing ganyan, ano man ang status mo sa buhay ngayon, pangit o maganda man, huwag kang lumayo sa purpose mo kay Lord. Bagkus, lalo mo itong tutukan para maging special ka. Yan. Amen? Palakpakan nga natin yung Panginoon. No, meron kang pula sa noo. Yan ang tandaan na natin. Alam, may pula ka sa noo. Special siopaw ka. Amen? Sabi nga, just like Paul, just like Christ, just like Pastor Teddy, yung kaibigan ko, they did not waver sa faith nila. They were extra special. Alright, palakpakan natin ang Panginoon. Ano yung first question ko? Peculiar ka ba or kulugo? Ayan. Mas maganda yung kulugo, medyo may impact eh, no? O ano ka ba? Special ka ba o kulugo na Kristo? Ayan, tandaan natin yan. Amen? Second question is, paano magkaroon ng peculiar purpose sa ating buhay? Paano ba? How daw? Paano daw magkaroon ng peculiar purpose sa ating buhay? Or how to achieve a peculiar purpose. According to sa letter ni Paul kay Timothy, let's read it po. 2 Timothy chapter 2 verse 21a. Those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purposes. Medyo malalim. Itagalog po natin para mas malinaw. Parang ganito rin sa mga tao. Yung mga umiiwas sa paggawa ng masama, kagaya sila ng mga ginagamit pag special occasion. Napakasimple lang pala yung umiiwas, gumawa ng masama. Kapatid, kailangan pa ba i-explain yan? Ang lino naman po, para magamit at maging peculiar or special ka, anong kailangan? Huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Basic. Basic po yan, di ba? Huwag kang mamuhay sa Kristiyan, huwag kang mamuhay sa kasalanan. Go and sin no more. Sabing ganyan, di ba? Pero napakahirap gawin. Tama po ba? Di ba? Habang nakaupo dyan, dahil mo nang pumapasok sa isip mo eh. Nagkakasala ka na. Di ba? Mahirap po talaga. Pero yun po ang susi. Dinidiin ito ni Pablo kay Timothy. Sabi, cleanse themselves. Ano ba ito? It's called to a personal sanctification. No? Deliberately separating from sin and false teaching. Kaya ang resulta, nagagamit tayo sa kingdom of God for special purpose. No, we are made of gold and silver, hindi kahoy o putik lang. Kaya siguro di tayo nagagamit sa purpose ng Diyos. Bakit? Kaya baka namumuhay pa tayo sa mali. Let's analyze ourselves, no? Baka we are living, yung topic natin? Double standard life. Diba? Ganun ba tayo? Baka may kasalanan tayo na ayaw pa natin i-let go. No? Ayaw mong bitiwan. Baka may hidden sin ka na di mo pa makonfess. Kapatid, i-confess mo na yan. Kasi entry point yan ng kalaban mo sa buhay. No? Ano ba yan? Alak ba yan? Inggit ba yan? Sugal ba yan? Babae ba yan? No? Drugs ba yan? No? Homosexuality ba yan? Pedophilia ba yan? Lesbianism ba yan? O gossiping? No?
O sadyang katamaran lang na talaga, no? Alin po dyan? Marami po yan. Pero baka yan ang dahilan kaya nawawala ka sa purpose mo. Kaya wala kang oras gawin ang purpose mo. No? Ang dami ko na pong nakita na council, no? Mga active po ito sa ministry, involved sa special church works. Leaders po itong mga to. Pero nagugulat ka na na-involve sila sa wrong relationship. Na-involve sa pagnanakaw. Sexual sin na pag hindi mo maiisip, kayang gawin ng isang taong claiming to be Christian. No? Kaya dapat, let's verify, or check natin sarili natin. Ako parati kong iniisip yan, Lord, ano bang, kasi sa isip pa lang talaga, meron na eh. Kaya doon pa lang ang battle, maghingi ka na kagad ng kapatawaran eh. Diba? Sa isip pa lang, labanan mo na. Minsan may galit ka sa isang tao, minsan may inggit ka, o minsan madumi ang isip mo sa isang tao, diba? Nasa isip pa, confess mo na kagad. No? Involved ka ba sa chismis, no? O matinding rebellion, yo? Sa mga pastor, malaking problema po yan sa mga churches. Pero dito, I believe, wala pong problemang ganyan. Amen po ba? Wala na po sa atin yan. Kasi alam po lahat, nandito ngayon ay 100% willing to be used for special purpose in the kingdom of God. Tama po ba? Tayo lahat dito willing. Kaya nga tayo andito, di ba? Kaya tayo andito ngayon. Tama po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. And I believe yan ang puso ng bawat isa sa atin ngayon. Kaya I believe na ang bawat isa sa atin ngayon ay sigurado ang objective natin to be special. No? Maging peculiar sa purpose natin kay Lord. Sabi nga sa Bible, maraming taong namuhay ng holy. No? Tulad ni Enoch, ni Joseph, ni Jacob, ni Daniel, si Pablo. Sana kapatid, sunod na ang pangalan mo na nakalagay na halimbawa ng holy men. No? Sana tayo, no? Maging halimbawa tayo ng holy men. No? Kahit sa mga pamilya na lang natin, sa community natin. No? Although mahirap, pero kaya yan with God's grace. Amen po ba? Kaya po ba mga kapatid? Ask yourselves, kaya ba talaga? No? O baka napipilitan ka lang o tinulak ka lang para gumawa. No? Kailangan talaga, kapatid, talaga magdidesisyon na tayo na ngayon na hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan para magawa natin ang ating special purpose sa kaharian ng Diyos. Amen po? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Anong sabi ni John, the Apostle? Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Grabe, ang linaw ni John, ano? To end this, sabi nga, sanctification prepares believer for their peculiar purpose. Let's be sanctified, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po yung unang tanong? Peculiar or ordinary bang paggawa mo sa purpose? Pangalawa, how to make your purpose peculiar? Pangatlong tanong, and last point na po natin, di ba? Sabi sa inyo, bilis. Ano ang bunga ng may peculiar purpose? Ano daw ang bunga? Ano ang bunga ng special, unique, or mataas na antas ng paggawa ng purpose mo sa Diyos? 2 Timothy chapter 2, verse 21b, you are made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. May tatlong bunga po siya. Una, will be made holy. No? Holy in Hebrew is kadesh, meaning set apart. No? At may 3 stages po siya. Yung number 1 po is separation. No? Naalala ko, meron akong kaibigan sa Zambales, ang negosyo nila is rice mill. Yung kiskisa ng palay. No? So, ang unang stage sa kiskisa pala, yan, yung may balat pa, no? Anong tawag dyan? Palay. Padadaanin sa kiskisan. Unang maalis dyan yung balat or ipa. No? So, ganun din tayo. No? As a Christian, hihiwalay ka sa ibang mga kasama mo. You will separate yourself from old friends. No? Ilalayo ka ng Diyos.
Bakit? Kasi hindi mo kakayanang labanan yung mga yun eh. Mahahawa ka uli. Kaya nga, punta ka muna sa malayo at saka mo na lang sila babalikan pag maayos ka na. Sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. No? Pagkakasama mo, mahinginom, sigurado kahit di ka umiinom, magiging mahinginom ka rin. Kung kasama mo palamura, bandang uli, hindi ka nagmumura, magmumura ka na rin. Diba? Kung yung mga kasama mo kumakain ng lechon, bandang uli ikaw kumakain ka ng lechon kahit puro isda ka lang. Diba? Kaya sabi ni Lord, hiwalay ka muna. Yun ang unang stage, separation. Ngayon, second stage, purification. Yung bigas, di ba? Tanggal na yung ipa, kulay brown pa siya. Hindi pa siya puting-puti. Kaya ikikis-kis pa uli yun. So pag kiniskis, lalabas yung brown, yun yung darak. Yung pinapakain sa baboy. Yan, kaya masustansya yun. Yun din ginagawang tiki-tiki. Kung naalala, sino ba mo matatanda rito? Tiki-tiki vitamins. Di ba? Doon kinukuha yun. So pag naalis na yun, as a Christian, ano ibig sabihin? Talagang dadaan tayo sa pagdurog. Dadaan tayo sa mga problema, sa mga trials. Upang bakit? Para matuto tayo. No? May mga lessons yan. Kaya ng testimony kanina ni sister, di ba? May testimony ka, magiging testimony. Kasi talagang padadaanin ka ni Lord. Kaya nga yung mga bagong Christian, nagsasabi sila, ba't ganun? Lalo pang dumadami problema ko nung naging Christian ako. Kasi nililinis ka na ng Lord eh. Inaalis lahat ng pangit sa'yo, nung mali sa'yo. Yun ang maganda ron. Kaya nga, just like Paul, God's grace is sufficient para ma-overcome niyang trials. Dahil si Christ ang strength niya in weakness. Diba? Si Kristo na ang strength mo. Dati, ikaw ang lumalaban sa problema mo, kaya bagsak ka eh. Pero ngayon, si Kristo na lumalaban sa problema mo. Kaya nakakasurvive ka. Amen? And lastly, number 3, transformation. Ayan, isa ka na ngayong maputing bigas. Pakita mo yung picture, para kang jasmine rice. Pag niluto, ang bango, ang sarap kainin. Ika nga, the old has gone and the new has come. Bagong pagkatao ka na. May breakthrough na. You are changed into a positive way. No? Hindi na yung dating addict, dating magnanakaw, dating palamura, dating, di ba? Ngayon, isa ka na ngayong ganap na bago at Kristiyanong nagagamit sa special purpose. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga, importante ang holiness sa paggawa ng ating special purpose kay Lord. No? It's a must qualification na meron tayo kasi futile or baliwala lang ang lahat pag hindi tayo holy sa pag-serve kay Lord. No? Ika nga, useless lahat because we are doing it for our own glory, not of God. No, sarili mo lang ang inaangat mo, puro self-motive. Not God's motive ang lalabas. Ako ang magaling, ako ang husay mag-preach, ako ang magaling kumanta, no? Ako ang magaling mag-serve. Diba? Puro ako, I. No? Dapat hindi tayo ganun. Puro tayo kay Lord. Si Lord dapat ang motibo natin. Kaya nga magugulat ka, merong umaalis sa ministry or merong umaalis sa church kasi ang motibo niya hindi si Lord. Napapagod siya. May kakilala nga ako, hindi daw niya calling. Hindi, wag na. Hindi ko na naalala. Diba? Nakakalungkot. Bakit ka aalis? Kasi ang motibo mo hindi si Lord eh. Ang motibo mo, sarili mo. Nasaktan ka, hindi ka angat. No? Huwag ganun. Dapat ang nagpapatuloy kay Lord, ang motibo niya, si Lord. Dahil pag hindi, definitely, bagsak ka. Bagsak ka talaga. Kaya nga kahit anong problema, anong sitwasyon mo, laban lang. Basta ang motibo mo si Lord. Lalaban ka. Bakit? Ramdam mo ang galaw ni Kristo sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga sabi, brethren, aim to be holy, for our God is holy. No? To end this point, sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 19, nevertheless,
God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription. Tandaan nyo na to. The Lord knows those who are His. Alam ni Lord kung sinong sa Kanya. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Grabe ang linaw. Aim to be holy, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pangalawang bunga naman po ay, letter B, will be useful to the master. Oh, magiging useful ka pag peculiar ka. Magiging useful ka to the master. Available tayo parati to do God's purpose. Trustworthy tayo to do God's purpose. Yung katiwa-tiwala ka, hindi ka gagawa ng anomalya. No? Lalo na sa amin sa Pinas, nako, ang biro namin dyan. O may sobra, paghati-hatian na natin para hati-hati rin ang sumpa. Diba? Mapa-benching ko, just yung kinuha mo, or 1,000 or 100,000, isa lang ang sumpa nun, pare-pareho lang yan. Diba? Kasi pag hindi si Lord ang motibo mo, ang dami ko na pong napitik doon. Diba? Kung ako lang, talagang may motibong mali. Kaya lang yun talaga eh. Hindi ka tatagal sa ministry pag ang motibo mo mali. Hindi ka tatagal sa church ito pag ang motibo mo, sarili mo lang. Pag nadinig mo to, ayoko na dyan, tinitira ka pala eh. Diba? Ang gusto mo madinig, yung ang sarap sa tenga. God is love. Naintindihan kanya kapatid, God is love. Di ganun. Dito, ang tunay na salita ng Diyos, parang double-edged sword yan. Hihiwa talaga sa yan. Yung salita, para sa iyo, hindi, sasabihin ko to sa asawa ko, para sa kanya to. Hindi. Para sa iyo yan, kapatid, ikaw ang kinakausap. Huwag mo ituro yung iba. Ikaw yan. No? Para trustworthy tayo to do God's purpose. And ready to serve anytime, anywhere. No? Para tayong Scout Ranger, strike anywhere. No? Ng military, di ba? Ika nga, kagamit-gamit tayo sa Panginoon dahil we are not living in sin. Hindi tayo nabubuhay ng double standard, no? We are a good example for others to follow. They see God in us through our lives. And because of this, we are able to win them to Christ. Amen po ba? Hindi yung, Christian ba yan? Bakit kanya na ugali niyan sa opisina, no? Usap-usap. Hindi nila alam Christian ka. Kasi ugali mo, pareho lang nila. Dapat kakaiba ka. Dapat angat ka. Dapat peculiar ka, kapatid. Amen? And lastly, na bunga po ay, we are prepared to do any good work. Meaning, we are equipped and empowered to do God's purpose. No? Aral ka, tuloy ka sa pag-aaral mo ng SOD, ng kung ano mang stage. Kung pwede nga, kainos, di ba? Mas maganda. Equip ka. Everything we do is all about goodness. No? Puro sa kabutihan. Ang purpose may kabutihan, hindi kasamaan. And if it is goodness, it speaks about doing what is good in the eyes of the Lord, hindi yung good sa eyes ng tao. No? Kung sa opisina, lagayan doon or kuhaan ng gamit, hindi alam ni boss, ikaw hindi ka ganun. No? Hindi ka ganung klaseng Kristiyano. We never compromise to what is right in the eyes of God over what is right in the eyes of man. Diba? Example, basic na lang, nagdadrive ka, nahuli ka, may violation ka. As a Christian, papahuli ka na lang, sir, ito po lisensya ko, pasensya na po. Hindi yung as a Christian, sir, pasensya na, baka madaan sa lagay, may 500 ka nang iniipit. Diba? Hindi na Kristiyano yun. Diba? May compromise na yun. Kaya nga, everything we do is all about goodness dapat. We never compromise. Sabi nga, baliwala na ang batas ng tao dahil hindi ka nagagawa ng magba-violate ng batas. Bakit? Nature mo na ang goodness. You are not a lawbreaker, but rather a law abider. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Itong matindi, sabi nga po, God doesn't use perfect people. Hindi perfect ang ginagamit ni Lord. He uses clean,
humble, and obedient one. Amen? Tayo ba yan? Sana tayo all. Di ba? Ang bunga ng Holy Spirit ay kitang-kita sa kilos, salita, at gawa natin. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ano nga po yung 3 questions Paul is asking us regarding our purpose? To summarize, are you peculiar in doing your purpose? Do you aim to be peculiar? Are the fruits of being peculiar is with you? No? To conclude this, tatapusin ko na po. Tanungin ko kayo, will you be a vessel of honor? Are you willing to be used as a vessel of honor or a vessel of horror? No? The church is a large house, and God is searching for people or vessel. Naghahanap ang Diyos ng sisidlan na magagamit niya for special purpose. Whose heart is made of gold and silver to do His purpose. Tayo po ba yan? Ikaw ba yan, kapatid? Balikan natin yung sinabi ni Pablo kay Timothy sa same chapter, sabi, verse 10 to 13. Nag-conclude siya, therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Here is a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. No? Si Pablo endured all the hardship in the ministry kasi he allowed it. He allowed God to cleanse him. Committed siya, set apart siya in order to do His purpose, no? For others to see and follow. Yun ang kaya siya nag-endure eh. Kasi ayaw niya masira siya para yung ibang naligtas, gayahin siya. Kung siya bumagsak, bagsak na lahat. Kaya in-endure niya yung hardship. He showed Christ-likeness sa kanyang purpose kahit nakakulong. No, kahit hirap na hirap sa kanyang buhay, di nag-waver ang faith niya. Kaya, after writing this letter, he accepted death with gladness. No? Namatay na po siya after nun. Dahil alam niya, he had achieved a peculiar purpose in life with high flying colors. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya naman ang laki ng ambag niya, no, sa paglaganap ng salita ng Diyos sa buong mundo na patuloy natin pinag-uusapan. Ang tanong na lang, kapatid, ikaw, ako, kailan natin gagawin ang special purpose natin? Para sana sa huli, tayo naman ang pag-uusapan for having achieved a peculiar purpose life. Amen po ba? I'll end na po with this verse. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo po tayo at mananalangin tayo. Praise you, Lord God. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Lord God, for teaching us, Lord God, to be a peculiar Christian, Lord God. Lord, pagod na po kami sa kaagawa ng mali, Lord God. Sa kakaatin po rito ng sariling motibo lamang, Lord God. Sa paggawa ng pinapagawa niyo sa amin dahil sa sariling motibo, Lord God. Pagod na po kami, Panginoon. Please, Father, give us a pure heart. A heart that truly serves you, Lord God.
A heart that is truly holy, Lord God, for you are holy. A heart that never waver, Lord God. Hindi po nagbabago. Anuman ang sitwasyon ng aming buhay. Kami man ay naghihirap, may sakit, Lord God. Kami man ay nasa mayamang estado o nasa magandang buhay, Lord God. Ang aming purpose, Lord God, sa inyo ay hindi magbabago, Panginoon. And it always be special, Lord God, or unique. Dahil gusto po namin na kayo ang mag-glorify sa aming buhay, Lord God. Sa aming kilos, salita at gawa, Lord God. That you will always be glorified and magnified all the days of our life, Lord God. And Father, give us the strength, the knowledge, the wisdom, everything that we need to equip ourselves in order to be a peculiar Christian. A Christian that is special, that is unique, na may mataas na antas para mag-serve sa inyo, Panginoon. Father, maraming pong salamat sa lahat. This was in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo muna. So, today po, ito po yung unang linggo ng ating buwan ng August. So, tuwing first Sunday of the month, tayo po ay nagkakaroon ng communion. So, nice ko pong kausapin kayo lahat. Ang communion na ito ay hindi po ito part lang ng ating Sunday service. Dapat ito po ay binibigyan po natin ng importansya. Sabi po sa Biblia, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagbibigay ng hatol sa kanyang sariling katawan. Kaya ang ilan daw doon ay masasakitin at ang ilan daw ay namatay na. So sa ating pong pagkain at pag-inom sa saro ng Panginoon, nais ng Panginoon na tayo po ay maging karapat-dapat na kumain at iminom sa saro ng Panginoon. Hindi lang to basta tinapay, ito hindi lang to basta grapes o juice. Dapat tayo ay nagpapahalaga sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi sa Biblia, kaya dapat siya sa atin ninuman ang kanyang sarili bago kumain at iminom sa saro ng Panginoon. Kaya po, bibigyan po natin ng pagkakataon ang lahat na magsuri sa ating mga sarili. Amen? Sabi nga ng pinag-usapan natin kanina, ang Panginoon ay nais na tayo ay maging malinis, maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Amen? Ayaw niya tayo ay kulugo. Sino gusto ng kulugo? Ayaw. Gusto ng Panginoon tayo lahat ay karapat-dapat sa kanyang katawan. Amen? Suriin po natin ating sarili. Tayo pong lahat ay manalangin. Sige, pikit mo yung mata. Kausapin mo ang Panginoon. Siya ay narito sa ating harapan. Nais niya tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanang sinasadya o hindi sinasadya. Mga kasalanang hindi nating kayang iwasan, mga hidden sin. Talikwaran mo na yun ngayon, kapatid. Pagsisihan natin ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo sa umagang ito. Naniniwala kami na hindi kami magiging karapat-dapat kung kami po ay merong tinatagong anumang uri ng kasalanan. Kasalanan sa isip, kasalanan sa salita, at kasalanan sa aming mga gawa. Sa mga tinatagong kasalanan na kami lang ang nakakakita, sa tingin namin kami lang nakakakita. Pero alam po namin na walang natatago sa iyong harapan. Lahat ay hayag at lantad sa iyong mga paningin. Panginoon, patawarin mo kami. Nais po naming maging karapat-dapat sa pag-alala sa iyong katawan, sa iyong dugo na dumanak sa Kalbaryo upang kami nisin, patawarin sa anumang mga karumihan, kasalanan na aming ginawa at gagawin pa, Panginoon.
sa umagang ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga galit, sama ng loob, tampo, sa mga bagay na hindi namin kayang talikuran, Diyos. Tulungan mo kami na ito po ay aming pagdesisyonan, na aming iwan ang mga bagay na masama, mga bagay na hindi mabuti sa aming mga buhay, upang sa aming pag-alala sa iyong katawan, kami maging karapat-dapat. Panginoon, marami pong salamat sapagkat naniniwala kami na kung may kapahayagan ng sala, ay may kapatawaran. Sabi mo sa iyong salita. Salamat po Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami nagtitiwala na kami magiging karapat-dapat sa pag-alala sa iyong katawan na naghirap, namatay, at sa iyong dugo na naglinis sa aming mga karumihan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng lininis, pinatawad ng Diyos. Magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. So, ini-encourage ko po kung ikaw ay first timer, huwag po muna kayong sumabay sa communion. At kung ikaw ay bata, may bata ba rito, huwag natin siyang hayaan na sumama. No? At kung ikaw ay inaakala mo hindi mo pa kayang iwan yung kasalanan mo, huwag kang mahiyang hindi kumain. Huwag kang mahiya na mag-skip sa pagkain at pag-inom sa saro. Amen? Kasi po, mas mahirap kung sasabay ka, pero hindi mo pa kayang talikuran ang iyong kasalanan. Sabi sa Biblia, ikaw ang nagbibigay ng hatol sa iyong katawan. Amen? Purihin ang Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 11:23, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing ang Panginoon ay pinagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay. Taas po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapireso ito. Biyakin po natin, hatiin po natin. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakanin ninyo ito, gawin ninyo to bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Amen. Matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro. Taas po natin ang ating saro. Ang sarong ito na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo to bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa aking sasaro, pinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik niya. Maranatha! Amen. God bless you all. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Praise God. Taas po natin ating mga kamay. May the Lord richly bless you and your children. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from the life from Jesus Christ, the Life giver. when fellowship and Abundant life in Amen. God bless you all, and to God be all the glory. Go and sin no more. I can break the mountain, I can do a big sweet cry.